Ayan, good afternoon. Good afternoon mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, naway nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre mga idol, kung bago ka pa sa video natin ito o sa channel natin, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno mga idol, sana samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Tayo naman sa programa natin ito, wala naman tayong ginagawa kundi magkwentuhan lamang na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. At ang paksa ng ating pag-uusapan sa mga oras na ito mga idol ay may kaugnayan pa rin tungkol sa mga problema ng mga magkakabarangay. Shoutout ka pala sa ating mga kasamahan dyan sa Lupon Tagapamayapa, saan mang barangay kayo naroon. Gayon din sa ating mga bantay bayan, saan man kayong barangay. Shoutout na rin sa ating mga barangay captain dyan, mga idol, saan man kayong barangay naroon. Shoutout sa inyo at naway nasa mabuti tayong kalagayan. Alam nyo mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito sa larangan ng serbisyo publiko. Pag-usapan natin yung mga pangyayari sa mga barangay tulad ng nangyari dito sa amin. Hindi maiiwasan talaga na hindi mapag-usapan yung tungkol sa mga reklamo ng ating mga kapwa barangay. Alam nyo mga idol, yung mga reklamo ng magkakabarangay, sa totoo lang, usapin pambarangay lang yan, madali lang yan kung tutusin, ayusin. Dangan nga lang, may mga kabarangay tayo na matitigas ang loob at ayaw pumayag doon sa tinatawag na amicable o yung kasunduan. At ang karamihan nga kasi sa ating mga kabarangay, palibasa kulang sila sa knowledge o kaalaman tungkol sa sistema ng katarungan pambarangay at yung sistema ng patakaran tungkol sa mga barangay, ay kulang sila sa kaalaman. Kaya ang iba ini-ignore ang ating barangay, saan man kayong barangay naroon. Siguro nangyayari din sa inyo yan na hindi nila pinapansin masyado ang ating mga barangay. At kalimitan ng nagiging katuwiran nga ng iba, wala yan, barangay lang yan, walang mangyayari dyan. At karamihan dyan kinakampihan din. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, ang batas natin walang kinikilingan at walang pinapanigan. Pantay-pantay. Lahat ng may problema o may mga usapin na usapin pang barangay ay dinudulog yan dito sa ating barangay. Saan man kayong barangay naroon. Dahil nga, para wag nang umakyat pa kung saan-saan ang inyong mga problema, kaya itinatag itong tinatawag na katarungang pambarangay o yung barangay justice system. At nabanggit ko na nga, hindi naman lahat saklaw ng ating tanggapan. May mga pagkakataon na pag hindi saklaw ng ating tanggapan ay inire-refer namin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog, di ba? Tama mga idol. Kaya nga ang katarungan pambarangay, ang mga usaping nauukol dyan, tulad ng mga nakaraang naging problema namin, mga hinawakan naming kaso, kalimitan naman sa mga magkakabarangay, mga idol, ang mga nagiging usapin, minsan yung mga utang-utang, yan, tapos yung mga sigalot na magkakapitbahay, o away ng mga ganon, o mga kabataan, minsan, ganon, di ba? Pero yan naman, hanggat maaari kasi, kaya nga meron tayong ganitong sistema ng barangay justice system, para kung ano man ang maging problema ng mga magkakabarangay, dyan pa lang, maayos na. Ganon. Kaya lang, kasi minsan may mga kabarangay tayo na hindi nga alam nila ang sistema ng tinatawag na barangay justice system. Kaya ang iba, ini-ignore. Oo, sa totoo lang. Pero dapat yung malaman, mga kabarangay, saan man kayong barangay naroon, ang barangay justice system ay kinakatiga ng ating pamahalaan at ng ating batas. Kasi nga, kaya itinatagyan para
diyan ayusin ang mga problema o sigalot ng mga magkakabarangay. Pero may mga pagkakataon naman kasi na dumulog sa ating barangay. Ilang beses ko nang nabanggit sa aking mga video ito, kapag inisyuhan na sila ng tinatawag na certification to file action, kasi may mga complainant na ayaw pumayag doon sa tinatawag na kasunduan o yung tinatawag na amicable. Kaya nauuwi minsan sa certification to file action. Pero mga idol, karamihan naman sa mga ini-issuean ng certification to file action, kung minsan hindi naman nila ipino-forward o hindi naman nila sinasampa sa mga kinaukulan yung kanilang reklamo. At yan ay pangkaraniwan na natutulog lang sa kanilang bahay yung certification to file action. At kung minsan, nabanggit ko na nga rin to sa mga una kong video, mababalitaan na lang namin, nagkasundo na sila lang, out of the barangay. Diba? Tama? Pero yung mga ganong sistema, mali. Kasi dumulog kayo sa barangay para ayusin ang inyong problema. Ngayon, hindi kayo nagkasundo. In the long run naman pala, magkakasundo rin kayo. Pagka ganon, mga idol, lambes ko na rin binanggit ito sa aking programa. Halimbawa, ang complainant, handa siyang patawarin na yung kanyang respondent na nagkasala sa kanya. Siya na mismo, complainant, yayain niya yung respondent, tara, balik tayo sa barangay, buksan natin ulit yung kaso, at itong certification to file action, ipapawalang bisa na natin, ayusin natin yung problema natin, para mauwi ito sa kasunduan na, yung tinatawag na amicable. Oo, ganun po sana ang gagawin ng ating mga kabarangay na nagmamatigas na ayaw pumayag makipagkasundo sa mga paghaharap nila sa barangay. Ngayon, ikaw naman bilang respondent, halimbawa, hindi pumayag yung complainant na makipagkasundo sa iyo sa harap ng barangay, tapos ikaw naman matyagang himukin siya na magkaayos na kayo o patawarin ka na niya, ganon. Pag dumating yung pagkakataon, mga idol, na nahimok mo yung complainant na patawarin ka, ikaw na mismong respondent, yayain mo siya na punta kayo sa barangay at doon nyo tapusin yung inyong problema para magkaroon kayo ng formal na kasunduan o kasulatan na pagkakasundo. Para just in case, maulit na magkaroon kayo ng problemang ganon, wala na magiging problema ang bawat sa inyo. Kasi, ang kala kasi nila kapag ka nagkaroon ng amicable o kasunduan sa barangay, ganun-ganun lang. Nabanggit ko na nga ito sa mga una kong video, kapag ka kayo ay nagkaroon ng amicable sa barangay, meron yan terms and condition para na may pangahawakan kayo na katunayan kayo ay nagkasundo na doon sa inyong mga naging problema. Di ba? Tama? Kaya nga, ang malimit ko sabihin sa ating mga video pagka ganito na meron tayong programa, sana ilagay nyo sa tama yung sistema ng inyong reklamo. Lalo ka na kay ikaw complainant. O, hindi ka nahimok ng mga lupo na umawak ng kaso nyo na makipagkasundo ka sa iyong respondent. Pagkatapos, inisyuhan ka ng certification to file action. Kung desidido ka talagang ireklamo siya, isampa mo agad, huwag mong patagalin. Oo, para magkaroon ng resulta yung ginawa mong reklamo. Kasi may mga pagkakataon naman din yan, nabanggit ko na rin sa mga una kong video, na kahit na na-certification to file action yung inyong reklamo, kapag nasiyasat ng prosecutor yan o nung hahawak ng inyong kaso, na yung reklamo mo ay para sa barangay lang dapat tapusin, may mga pagkakataon talagang ibinabalik yan sa barangay para dyan na lang tapusin yan. Ganun po ang sistema ng barangay justice system. Kasi kung inaakala ng husgado na yung reklamo mo walang sapat na batayan para talagang iakyat mo sa taas o para talagang ituluyan mo yung nirereklamo mo, ibabalik nga yan sa barangay. Maliban na nga lang kung mga mabibigat ang iyong reklamo at talagang dapat nang iakyat sa taas at dapat nang husgahan yung inireklamo mo, ayon ang tinatanggap. At yun ang tutuloy-tuloy na magkakaroon kayo ng hearing. Pero ikaw naman na bilang respondent, halimbawa, naramdaman mo naman na talagang galit sa'yo yung complainant at ayaw magpa-areglo, pakiramdaman mo siya at
huwag ka magsawa na kausapin pa rin siya. Tama yung kakausapin mo siya, himukin mo siya. Pagka nahimok mo siya na magpatawaran na kayo, ikaw na mismo na bilang respondent, yayain mo siya, magpunta kayo sa barangay. Anytime naman na magpunta kayo sa barangay para magkasundo kayong dalawa, meron kaming lupon for the day na naka-duty, aayusin kayo. Bubuksan yung problema ninyo, titignan kung ano nangyari, ba't hindi kayo nagkasundo, ganun. Tapos dumating na yung time na kaya kayo nandoon para magkasundo, gagawan kayo agad ng tinatawag na amicable settlement. At doon nga, nabanggit ko na, akala kasi ng iba, basta nagkasundo, ganun-ganun lang. Meron kayong pipirmahan doon na terms and condition. Nabanggit ko na sa una kong video, base na lang sa conditionis ng complainant kung paano kanya patatawarin at tatanggapin niya yung iyong paghingi ng dispensa o paghingi ng tawad. Di ba? Tama? Ngayon, ikaw naman bilang respondent, kung ano man ang maging kondisyon ng iyong complainant, sasangayunan mo yun para lang sa kagustuhan mo rin na kayo'y magkasundo. Di ba? Tama? Kasi kung halimbawa, ang kasunduan naman nyo, ang naging problema nyo, totoong hindi naman talaga mabigat, bakit naman hindi mo pipirmahan yung magiging kondisyonis niya? At ito naman, advice ko rin sa mga complainant na makikipagkasundo, huwag naman masyadong mabigat yung inyong magiging kondisyonis base roon sa reklamo mo na dito sa respondent. Kasi kung talagang mababaw lang naman yung kanyang problema sa'yo, huwag mo na siyang bigyan ng mabigat na kondisyon. Basta ang importante lang, tinatanggap mo yung kanyang paghingi ng tawad at nangangako siya na hindi na mauulit. Kasi may mga kondisyonis na mangangako siyang hindi na mauulit yung kanyang ginawa at sa oras na maulit ito, yun na. Ang magpapakulong sa kanya sakaling mabuksan ulit ang inyong reklamo. Mga kondisyonis na ganon. Kaya nga, ikaw bilang complainant, kapag gagawa ka ng terms and condition, wag naman yung pahihirapan mo naman na parang ayaw mo rin siyang patawarin doon sa kondisyonis na gusto mong mangyari. Di ba? Kasi pag ang kondisyonis mo, hindi rin katanggap-tanggap doon sa tao na humihingi ng tawad sa iyo, hindi talaga kayo magkakasundo. Hindi kayo magkakasundo noon. Mananatiling nakapending ang kaso nyo. Kung hindi man isampat ito ng complainant at itinago niya yung certification to file action, pero tandaan nyo huwag nyo palalagpasin ng 10 araw yung certification to file action. Kailangan magawa nyo talaga ng action yan. Isampan nyo yan. Lalo ka na bilang complainant na ayaw mo makipagkasundo. Ang respondent naman, susundan ka lang yan sa oras na isinampa mo ang iyong reklamo. Ito pa, advice ko lang doon sa mga dumudulog sa ating tanggapan tungkol sa kanilang mga reklamo. Kung sa barangay pa lang ay mapagdahilan na kayo na hindi natutuloy minsan ng hearing, halimbawa yung complainant ay mag-aabiso na pasensya na po, hindi po ako makakatin sa ganung hearing namin, baka pwedeng i-reset natin. Yan, pwede yan sa barangay pag nag-aabiso kayo agad. Ganun din naman yung respondent. Pag humingi ng abiso, tawag ng pangangailangan niya sa kanyang trabaho, halimbawa, yan, nire-reset din yan. Pero pag kayo nasa husgado na certification to file action na ang inyong mga problema at nasa husgado na yan, hindi na yan po pwede na magdadahilan kayo. At yan naman, bago namin kayo isyuhan ng certification to file action, na ipaliwanag ko na rin to doon sa una natin mga video, na bibigyan namin kayo ng consequence tungkol sa reklamo na isa-certification to file action natin. Unang-una na, kapag si-certification to file action yan, ang magiging problema nyo ng bawat isa sa inyo dyan, abala. Tama, di ba? Lalo't may trabaho kayo pareho. Ikaw mismong complainant, handa kang maabala dahil ikaw ang may reklamo. Di ba? Ganon din naman yung respondent. Sa ayaw nyo gusto, maabala siya dyan. Pangalawa, lalo ka na, ikaw complainant, gastos. Bakit? Yung filing fee, babayaran mo yon. Sasampang mo yung reklamo mo, magpapile ka ng reklamo, babayaran mo yung filing fee nun. Diba? Tama. Pangalawa, gagamit ka na ng abogado mo. Kung wala kang sariling abogado, kukuha ka sa PAW. Hindi ko mo libre ang abogado dahil PAW ay hindi ka na gagastos. Siyempre, mahihiya ka naman na hindi mo man lang pameriendahin yung abogado mo. Diba? Tama. Although, hindi naman manghihingi sa iyo yan.
pero ikaw na lang, konsiderasyon. O, ganun din naman yung respondent. Kung wala siyang sariling abogado, kukuha rin siya sa PAW. O, di ba? At the same time, yung sistema ng reklamo nyo, kung parehong nasa PAW ang inyong abogado, malamang na magkakasundo kayo. Oo, kasi, siyempre, mag-uusap yung dalawa, pareho sila nasa PAW Pag-uusapan nila yung problema ninyo. Kaya sa paghaharap-harap ninyo, ikaw mismo na complainant ka, hihimukin ka ng abogado mo, babaw naman yung reklamo mo, bakit hindi mo pa siya patawarin, ganun, para huwag nang magastos. Ganun, di ba? Ang layo din kasi ng ating batas, kung mababaw lang naman ang problema, magkasundo na. Oo, lalo sa barangay, magkasundo na. Kasi, wala na may ibang patutunguhan yan kundi pagkakasundo Maliban na nga lang, halimbawa, meron ng involved na namatay, malabo na mapagkasundo yun. Meron na talagang dapat managot doon. O halimbawa, may mga involved ng nakawan, malalaking halaga na. Yan, talagang meron ng dapat managot dyan. At yan hindi na basta-basta yan, tinatanggap na magkakaroon ng amicable. Kasi, halimbawa, yung complainant, malaking bagay, malaking pera nawawala sa kanya, lalo nakawan, o anumang mga gamit na mahalaga, ninakaw sa kanya, hindi yan papayag makipagkasundo. O, talagang may mananagot talaga sa mga ganyang klase ng problema. Hindi kagaya ng mga away magkakapit-bahay lang, mga utang-utang lang na ganun, yun. Hanggang sa maaari, sa barangay pa lang, maayos na yun. Di ba? Ganyan mga idol ang advice ko sa ating mga complainant at sa ating mga respondent. At ang pagpapile ng reklamo, tandaan nyo mga idol, hindi yan basta-basta pagpapile ng reklamo. Dalawang klase kasi yan tinatawag na blatter. Blatter purpose for future reference. Kaya mo lang siya pinablatter para sakaling maulit yung kanyang ginawa, meron ka nang pinanghahawakan, may blatter na siya. Ganon. Meron namang blatter talaga na for formal complaint. Yun ang dire-diretso na, tuloy reklamo na yon. Ayun. Hindi naman lahat na nagpapablatter sinasampa agad sa taas yung kanyang reklamo. Oo. Kaya nga, nung ako yung dis officer pa, may kwento ko lang sa inyo sa maikli, no? Nung ako yung dis officer pa, pag may nagreklamo sa akin, sa lamesa ko pa lang, tinatanong ko na kaagad yung complainant, anong gusto mo mangyari sa reklamo mo? For blatter purpose lang ba ito, for future reference, or formal complaint na ito, isasampa natin sa taas. Pag sinabi ng complainant na, kaya ako lang gusto yung pamblatter yan para kung sakaling ulitin niya yung ginawa niya sa akin, hindi ko na siya papatawarin. Ganon. Meron naman mga blatter na, gusto ko talaga bibigyan ko ng leksyon yan. Tulad nung nahawakan namin kaso nung nakaraan, nagmamatigas talaga yung complainant. Gusto daw niyang bigyan ng leksyon yung tao. Pero sa napag-aralan namin, yung kanyang reklamo mababaw. Kasi wala namang sapat na dahilan para ireklamo mo yung tao dahil nga nabalitaan mo lang na di umano ichinismis ka. At yung kanyang pagkakachismis naman sa'yo mababaw naman dahil kasi sinabi lang naman na ipinagkakalit niya na hindi ka nakakaati ng kung ano-anong mga meeting dahil may kasalanan ka. O anong reklamo mo doon? Ganon, di ba? Kasi yung chismis sa totoo lang may kaso rin yan. Triggers against honor yan. Oo, may nakukulong din dyan. Kasi pag napatunayan na chinichismis mo yung tao, di ba? Paninirang pori yan. Talagang pag sinira mo yung kanyang report, yung tawag yun, yung kanyang pagkatao, talagang irereklamo ka. Kaya lang, siyempre, yung ganung mga mababaw lang naman na sistema, kung pwedeng ayusin sa barangay na lang. Di ba? O pero mga idol, sana kahit na sa sandaling kwentuhan natin, sa hapong ito, meron kayong konting natutunan. Kaya nga, lagi kong ina-advise sa ating mga kabarangay, sa mga kayong barangay naroon, konting problema lang. Huwag na kayong humantong kung saan. Sa barangay pa lang, tapusin nyo na. O, maliban na nga, sabi ko na sa inyo, kung mabibigat na kaso na, halimbawa, nagkaroon na ng mga serious physical, yan, o kaya binamatay, o may malaking halagang involved na ninakaw, yun, ang mga talagang umaakyat sa taas. Pero yung mga away-away pambarangay lang naman, magkakapit bahay, mga konting sigalot lang, lalo't mga utang-utang lang naman. Sabagay, ang utang, inaakit din sa taas yan, bumabagsak yan sa small claim court. O, mas madaling resolbahin yan kasi small claim lang yan Tandaan nyo mga idol, ito, advice ko lang, ang mahirap ayusin na problema sa katarungang pambarangay, yung problema ng magpapamilya. Oo.
pinakamahirap ayusin yan. Kasi magpapamilya yan eh. Kasi bati away ang mga yan. At meron naman magpapamilya na talagang bumibilang na ng taon, hindi nagkakasundo. At kahit pagkasunduin mo yan, pag nagmatigas ang isa dyan, tumaas ang ego, hindi magkakasundo. Kahit sa mga seminar namin, yun ang sinasabi na pinakamahirap pagkasunduin, yung away pamilya, magkakarelasyon. Buti pa nga yung away ng magkakaibang tao, madali lang ayusin yun eh. Kasi kung mababaw naman yung dahilan kung mababaw yung madali lang ayusin yun. Pero sa magpamilya, mababaw man o malalim, ang pinagmulan ng kanilang problema, mahirap. Pinakamahirap ayusin yan. Sana sa maikli nating kwentuhan ito, mga idol, nakapulot na naman kayo ng sa maikli nating programa, nakapulot na naman kayo ng konting idea tungkol sa sistema ng ating batas sa larangan ng katarungan pambarangay o yung tinatawag na barangay justice system. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section para sa mga susunod natin video, matalakay naman natin. At kung may mga comment naman kayo, at may mga nais kayong iparating, lagay nyo lang dyan sa comment section natin para sa mga susunod na video ay matalakay natin ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Shoutout nga palang muli dyan sa ating mga kapwa-lupon dyan, sa mga kayong barangay naroroon, gayon din sa ating mga barangay captain na siyang umahawak sa atin bilang mga lupon tagapamayapa. Shoutout nga pala sa inyong lahat dyan. At binabati ko kayong muli ng isang magandang hapon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!